So it says, "In this you greatly rejoice, though now, for a little while, if need be, you have been grieved by various trials, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ, whom having not seen you love, though now you do not see him, yet believing you rejoice with joy inexpressible and full of glory." Amen. So, Magampo ta. Father, I just ask you today, God, that you will speak, Lord, to your people, God, by your word and by your Holy Spirit. Father, I thank you that you would anoint myself and anoint Pastor Mike, God, as we give your word. Father, we need the word of God, Lord, to speak to us today. So, Father, today, would you speak to your people? In the mighty name of Jesus, would you bind every hindering spirit that would try to quench the anointing of the Holy Ghost? In Jesus' name, amen. So, my message today is on the fiery trial and the fire of God. So ang misay karon nagaisgot may tungod sa nagakalayo nga mga pagsulay o gakalayo sa Dios. So all throughout the scripture, the Bible uses fire. So diri sa kasulatan atong yung makaplagan nga sa kinatibuk-an gikan Genesis, so pinadayag nagaisgot og kalayo. We understand about the fire of God's judgment. So ato pong nasabtan nga diin adunay kalayo mahitungod unya sa paghukom. Jesus warned about the fires of hell. So sa Ginoong Hesus siya nagapasidaan mahitungod sa kalayo ngadto sa impierno. We believe in Christians as Christians in the fire and the power of the Holy Spirit. So kita usab nagatuoy nga mga Kristohanon mahitungod sa kalayo diha sa Espiritu Santo. We understand that fire has a purifying effect. O ato usab nga kini nga nasabtan nga doon na kayo'y maayo nga resulta diha sa kalayo naga makaputli kini. And in the Old Testament, the priest would be judged if they offered strange fire. So bisan pa dito sa daan nga tugon, so ang kining mga pari sila usab nagagamit niining mga kalayo. And the Bible even speaks about the fiery darts of Satan. O ang Biblia usab nagasulti nga din aduna usab nagakalayo nga din gipudyong diha sa kangitngit. So in the Bible, fire can be used as a good thing or a bad thing. So ato ang makaplagan nga din ang kalayo na gigamit diha sa maayo na dili pod maayo mga pagkagamit. Amen. I don't want the fire of hell. So dili ko gusto diha ng kalayo sa impierno. But I want the fire of the Holy Ghost. Apan gusto nako ang kalayo diha sa Espiritu Santo. I want the passion of God in my life. Nga gusto na ko nga doon ako gugma o kaluoy diha sa akong kinabuhi diha sa Dios. Now look what he says here in verse 6. In this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials. Sa versikulo 6 kini gakalipay ninyo dako bisan tuod nga karon inyong pag-aantuson sa makadiyot ang nagkalalaing mga pagsulay. So he's speaking to someone who is being grieved by various trials in their life. So kini siya nagasulti may tungod nga diin aduna gayoy kasakitan diha sa nagkalain-lain nga mga pagsulay. But look at what he says. Here's the purpose, verse 7. That the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. So diri na to makita sa bersikulo 7 ang katuyuan may tungod ni ining nagkakalayo nga mga pagsulay. Aron ang pagkatinuod
aron ang pagkatinuod sa inyong pagtuo nga labi pang bililhon kaysa bulawan nga ginasulayan pinaagi kalayo bisan tuod kini madugta ara masangpod ngadto sa pagkadalay ug paghimaya ug pagpasidungog kaninyo ini padayag na unya kang Jesucristo. So he said, your faith is much more precious than gold. So nag-ingon diri nga ang atong pagtuo labi pa kabililhon kaysa bulawan. And he said, your faith can be tested in the fire. So ang atong kining pagtuo nag-ingon diri nga gisulayan kini kalayo. How many of you know it's easy to have faith when everything is perfect? It's easy to have faith when everything is perfect. So kini sayon kayo nga mutuo ta o pag diha sa pagtuo kun ang mga butang is kuan siya kanang mayo. It's easy to trust God when you're in a Sunday service. So sayon kayo nga mutuo musalig ta ngadto sa Dios sa diha nga nata sa kaning panimbahon sa lang Domingo. But it's in the fire where your faith is tested. Apan nagingon diri nga diha ang atong pagtuo ginasulayan gayud pinagid kalayo. Now, go to 1 Peter chapter 4 verse 12. 1 Peter chapter 4 verse 12 and 13, it says, "Beloved, do not think it strange concerning the fiery trial, which is to try you, as though some strange thing happened to you." Verse 13, "But rejoice to the extent that you partake of Christ's sufferings, that when his glory is revealed in you, you may also be glad with exceeding joy." Amen. Sa ikaduhang Pedro 4:12 ngadto sa 13, mga hinigugma, ayaw kamo paghikurat sa magasilaog nga kalisdanan nga magaabot sa pagsulay kaninyo nga kaha pagaingnon ninyo nga usa ka talagsaong butang ang nahitabo kaninyo. 13, magkalipay hinuon kamo sumala sa inyong pagkaambit sa mga kasakit ni Kristo aron kamo magakalipay usab ug magamasadyaon inig padayag na unya sa iyang himaya. He said, when you're in the fiery trial, don't think that it's a strange thing. So nangingon siya sa dihang nagaabot kaninyo ang nagasilaog nga mga pagsulay, ayaw niyo kini ayaw niyo ni siya isipa nga talagsaong butang. A lot of Christians allow ourselves to become distracted from the presence of God. So daghang mga Kristohanon nga diin gitugutan nila nga diin sila madisturbo diha sa presensya sa Dios o diha sa panahon nga moduol sa presensya sa Dios. Whenever the trial should only draw us closer to God. So kini day mga pagsulay makapaduol ning nato diha sa pagduol sa Ginoo. It's in the darkest night that we see the light of God breaking through. Nga din bisan pa niya nga kining madulom sa naatas ka dulom samas ka dulom sa kagabion nga diin makita nimo ang kahayag nga naa sa Dios. And the very fire that Satan tries to send and destroy you, God can use to purify you. So bisan pa niya nang mao nga kining naa ka gigamit sa yawa nga din ang sala nga magabot sa tong kinabuhi aron gub-on ta pero naa ang Dios nga diin magaputli kanato. When Satan attacks you, use it to draw yourself to the presence of God. So bisan pa nga din ang si Satanas nga din moatake kanato apan kini siya ato nga magamit nga din mo paduol hinuon ta ngadto sa Ginoo. Every time the battle comes, let it make you run to the feet of Jesus Christ. So matag panahon nga din naata nagatubang og gubat ato aday nga himuon nga mapaduol ta diha sa tiilan ni Ginoong Hesus. We say that we believe God. Nga din nagaingon ta nga kita mituogay sa Dios. We say that He is the God of our life. So kita nagasulti nga din siya ang Dios sa atong kinabuhi. But it's in the fire that the genuineness of our faith is revealed. Pandiha diay ang kalayo kini siya maka paputli diay o diyan makapahingpit sa ato nga
kining pagtuo. Amen. The enemies of Israel mocked and they said he's only the God of the mountains, but he's not the God of the valleys. So din ang mga dautan, They said, oh, he's just the God of the mountain, but not in the valleys. Israel. They were mocking Israel, the Philistines. So dunay ang mga Pilistino naga kining BBI sa mga taga-Israel nga diin ang ilang Dios nara sa bukid. God is not just the God of the mountain, he's the God of the valley. Whenever you're in the valley. So naaman ta diya sa walog, naagyapon ang Dios, di lang sa bukid. He is God in every part of our life. Kay siya ang Dios sa tanang parte sa atong kinabuhi. Amen. So, Satan may attack, but God is so good, he can use that to help you to grow in the grace of So, God. bisan pa nga si Satanas mo atake gayud sa atong kinabuhi apan kini siya ato dayong makita nga kini siya makatabang diay nato nga mopaduol ta ngadto sa Ginoo mutubo ta. Consider the crucifixion. So ato apod nga makita diha sa panahon sa nga gilansang siya. Jesus said it was the working of the power of darkness. Nga diin kana siya nagapamuhat man ang gahom sa kangitngit. It was Satan that entered the heart of Judas to betray Jesus. Kay si Satanas ni sulod man diha sa kinabuhi ni Judas aron nga siya mo traidor ngadto kang Ginoong Hesus. It was the demonic anger of the crowd that shouted, "Crucify him." So usa ka kaning sugyot sa demonyo nga diin ang ilang mga singgit nga diin si Jesus ilansang sa cross. And yet on that cross, Jesus Christ defeated the power of darkness. Apan nakaplagan hinuon nga didto sa cross, iyahang gibuntog ang gahom sa kangit. And then he rose from the dead. Og siya na nibangon gikan sa mga patay. In the midst of the darkness, God was working it out. So bisan pa diha sa taliwala sa kangitngit ang Dios nagapamuhat. And the Bible says at the beginning of the ministry of Christ that the Holy Ghost led him into the wilderness. Ang Biblia nagtug-an nga sa panahon sa iyang sinugdanan sa pagpamuhat, diin ang Espiritu Santo dala kaniya ngadto sa kamingawan. He was led by the Spirit in the wilderness to be tempted by the devil. Siya gidala ngadto sa kamingawan sa Espiritu Santo aron nga diin siya didto pagasulayan sa yawa. After 40 days of fasting and prayer, Jesus came out of the wilderness in the power of the Holy Ghost. So human niadto nga 40 ka adlaw o 40 ka gabi siya nga pagpuasa o pagampo ni gawa siya nga din dala ang gahom puno siya sa Espiritu Santo. See, every battle is a chance to draw closer to God. So matag panahon diay nga diin nata sa kining gubat o pakigbisog mao na kahigayunan nga mopaduol ta pag-ayo sa Ginoo. Every problem is an opportunity to see the glory of God. So matag problema diay nga diin midangat sa atong kinabuhi kahigayunan na nga diin makakita ta sa himaya sa Dios. Look what he says in verse 13 of 1 Peter 4. But rejoice to the extent that you partake of Christ's sufferings, that when his glory is revealed, you also may be glad with exceeding joy. Sa 13 magakalipay noon kamo sumala sa inyo pagpakaambit sa mga kasakit ni Kristo aron kamo magakalipay usab unya o masadyaw ni padayag na unya sa iyang himaya. So he said, right now, it's a fiery trial. So nagingon siya nga bisan karon anaaman ang nagakalayo nga mga pagsulay. But in the end, the glory of God will be revealed. Og ningon siya apan unya ang himaya sa Dios igpadayag. I want to come out of the wilderness in the power of the Holy Ghost. So gusto na ko nga diin mugawas ko ni anang kamingawan nga diin puno sa gahom sa Espiritu Santo. I don't want to fight in the flesh. Nga dili ako din
makibisog sa akong kaugalingon nga unod. But I want to fight on my knees. Apan gusto na ko nga diin dak-on kini pinaagi sa akong mga tuhod. See, a lot of us forget that prayer is not only asking God for your needs. So daghang mga tao nga diin nakalimot nga diin ang pag-ampo nga ilang nakalimutan nga ang pag-ampo kini siya dili lamang puros pangayo. But in the place of prayer, we are actually transformed by the Lord. So diha sa dapit sa mga pag-ampo nga diin kita mausab diha pinaagi sa Ginoo. When we fellowship with God, when we delight ourselves in God, we are changed from darkness to light. Nga diin kita makihiusab sa durot ngadto sa Dios ug diin kita mga usab gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayag. And so gold only becomes more pure in the fire. So atong masayran nga ang bulawan siya ang paagi nga din siya maputli makita ang pagkatinuod gayud pinaagi sa kalayo. And our faith, when it's tested by fire, will become more pure in the Lord. So atong pong pagtuo ginasulayan diha sa kalayo aron nga ang atong pagtuo mahimo gayud siya nga putli. Amen. So 1 Peter chapter 4 verse 1, therefore, since Christ suffered for us in the flesh, arm yourselves also with the same mind. For he who has suffered in the flesh has ceased from sin. Versikulo 1, busa maingon nga si Kristo miantos diha sa lawas sangkapi ninyo ang inyong kaugalingon sa samang tinguha kay bisan kinsa nga magaantos diha sa lawas nakahunong na sa pagpakasala. Amen. Now, 1 Peter chapter 4 verse 19. Therefore, let those who suffer according to the will of God commit their souls to Him in doing good as to a faithful Creator. Amen. Sa unang Pedro 4:19, busa sila nga nagaantos sumala sa pagbuot sa Dios kinahanglan magabuhat og maayo ug magapiyal sa ilang mga kalag ngadto sa usa ka magbubuhat nga kasaligan. So, whatever you're going through, you commit your soul to God. So bisan asa ka kinahanglan di ay nga diin atong itugyan ang ato nga kalag ngadto sa Dios. You look to Christ. So mutan-aw kita ngadto kang Ginoong Hesus. I said last Sunday, ayaw pag-focus sa imong kaugalingan. But that's the problem. So many of us focus on ourselves instead of looking unto Jesus. Pandaghan kanato nga diin nakatumong ra gyud ang siyang kaugalingon nga ug wala na diha sa Ginoo. Amen. Let's go to Isaiah chapter 43 and verse 2. If someone would like to read, basa. Isaiah 43 sa Isaias verse 2. versikulo 2. So kinsa ko nimo basa? Apay nakakaplag. Amen. Amen. That's the promise of God. So kini mao ang saad sa Dios. When you walk through the fire, you will not be burned, nor the flame scorch you. So nangingon siya bisan magalakaw ka taliwala sa kalayo dili gayud ka masuno. Now, let's go to Zechariah chapter 2, verse 5. Because the scripture says, our God, our God is a consuming fire. So ang kasulatan nagdugan nga atong Dios usa ka Dios nga nagautod. And He just told you,
when you go through the fire, you will not be burned. Og siya nagasulti nga din sa bisan maglakaw ta taliwala sa kalayo dili kita masunog. Because the fire of God is greater than the fire of your affliction. Tungod kay ang kalayo sa Dios mas dako o mas gamhanan kaysa kalayo sa mga kasakitan. Amen. And when John saw Jesus in Revelation, he said, your eyes are like a flame of fire. Si Juan hinigugma nagasulti nga diin nakakita siya sa Dios o sa mga mata yang nakita nga diin kini siya nagagawas ang kalayo. Amen. So Zechariah chapter 2 verse 5, someone would like to read. Praise God. Zechariah chapter 2 2:5 verse Karyas. Ako masahod. Kaya ako nagaingon si Yuba mahimo alang kaniya nga usa kakuta nga kalayo nga magalibot o ako mahimo nga himaya sa taliwala niya. So God said, I, says the Lord, will be a wall of fire all around, and the glory in your midst. So si Yuba nagasulti nga diin siya mahimong usa ka kuta nga kalayo nga magalibot kaniya. And remember, on the day of Pentecost, the Spirit of God came and rested on them, and there appeared cloven tongues of fire upon their head. So sa panahon sa Pentecostes, nakita nila nga daw kaning dila o kalayo nga di nagatungtong sa matag ulo sa mga magtotoo ni atong panahon. So as Christians, we have the fire of God upon our life. So ingon nga kita mga Kristohanon, aduna kita kalayo sa Dios sa atong kinabuhi. And His fire is greater than the affliction that we are going through. So kini mao nga kalayo mas gamhanan o mas kusgan kumpara sa mga kasakitan nga atong masugatan. Jeremiah spoke of the fire of God in his affliction. So si Jeremias siya nagasulti may tungod sa kalayo sa Dios sa panahon sa iyang mga kasakitan. He said, I was ready to quit prophesying, but the word of God was like a fire in my bones. So din si Jeremias nga din siya mo hunong naunta sa pagpanagnaapan tungod sa kalayo sa Dios nga naa sa iyang nga iyang giila nga sama nga naa sa iyang kabukugan. He had a burning heart for the Lord. So aduna gyud siya kasing-kasing nga nagadilaab ang iyang gugma sa Dios. There are many who burn in their passions and their lust for the world. So daghang mga katawhan nga diin naa sila nga sunog tungod sa ilahang mga pangibog diha sa kalibutan. But as Christians, we should have a burning love for Jesus So nga Christ. kita mga Kristohanon, hinahanglan nga magadilaab diha ang atong gugma diha ni Kristo. That my life is devoted to God alone. Nga diin ang atong mga kinabuhi nahalad o natugyan gayud sa Dios lamang. And I have committed myself to Him as a faithful Creator. O diin kita komitado gayud nga diin kita maminatud-on, matinud-anon nga diin mga binuhat o mga magtotoo. See, our passion for God not only comes from our love for God, but also understanding God's love for us. So ang ato nga kining gugma kayo diha sa Dios nga diin makasabot diha sa iya nga unsa gyud ang gugma diha ug pagmahal sa Ginoo nga ninato. I know that He loves me. So ako na kahibalo nga siya nahigugma gayud kanato. He will never forsake me. Dili gayud siya mobiya kanako. He will not leave me. Dili siya mo talikod nako. Even in my weakness, He is still my God. Bisan sa panahon sa nakos mga kahuyangon, siya nagpabilin nga akong Dios. When I fall, He is there to lift me up. Sa dihang ako nahulog, naa siya
nga diin mikuha kanako ug iya ko nga gipabarog. He gave His Son for me. Iyang gihatag iyang bugtong anak para nako. He shed His blood for me. Iyang giula ang iyang dugo para nako. He loves me. Kay siya nahigugma gayud kanako. That is what ignites the heart of the Christian. So mao kana ang makaba kaning atag ug kainit diha sa kasing-kasing sa mga Kristohan. The Bible says we love Him because He first loved us. So ang Biblia nagasulti nga diin siya kita nahigugma kaniya kay siya may una nahigugma kanato. While we were still in our sins, Christ died for us. Panahon nga kita naapas sa naglunang sa kasalanan si Kristo nagpakamatay na nato. When we were rebellious against God, He hung on that cross. So sa diha nga diin kita nahimong masupilon ngadto sa Ginoo apan siya nagapakamatay dito sa cross para nato. And now, I'm a part of God's kingdom. O karon ako usa sa anaa kabahin diya sa kingharian. And I have promise of the world to come. The heaven, I have Nga diin siya promise. nagasaad nga diin mubalik gayud siya diri pag. I have a promise from God Nga diin adunay saad diha sa Dios. that my God is with me even to the end of the age. Kayang Dios ang maong saad akong gibunita nga saad nga diin siya mupan kanako bisan pa sa kinatumyan sa kapanahonan. So, we should not fear the fires of affliction. So dili ta magakahadlok o di ta mahadlok niya ng kalayo sa mga kasakitan. But we should allow the affliction to drive us to the cross. Apan ato nga tugutan ang mga kasakitan nga diin modalan nato nga magpaduol ta hinuon ngadto sa cross. We should fully depend upon the grace of God. Nga kinahanglan kita gyud ato nga ihatag ang tibuok nga pagdepende diha sa grasya sa Dios. See, the Apostle Paul was given a thorn in the flesh, a messenger of Satan to harm him. So si Pablo nakasinati nga dunay tunog nga kini siya gigamit diha nga giban sa ni Satanas. And the scripture says he pleaded with God 3 times to remove the thorn in the flesh. Ang kasulatan nagtugan nga tulo kahigayon nga siya mihangyo nga mamuyo gayud sa Dios nga diin kuhaon ang maong tunok sa iyang lawas. And Jesus said, "My grace is sufficient for you." Apan si Ginoong Hesus nitubag ang akong grasya igo na para kanimo. For in your weakness my strength is made perfect. Ingon siya sa panahon sa imong kaluya hinuon ako panahon sa akong kahuyang ako lig-on diha sa Ginoo. And the scripture says, "When I am weak, then I am strong." Kung naging mga kasulatan sa dihang ako huyang ako lig-on. The Apostle Paul said, though Jesus was crucified in weakness, yet he lives by the power of God. So, niana si Apostol Pablo sa iyang sulat nga si Kristo gilansa nga huyang apan siya binanhaw nga diin puno sa gahom. Your weakness does not change God's love for you. So ang ato day nga mga kaluyahon dili na makapausap sa gugma sa Dios nga ni kanato. But it's a chance for you to see the strength of God. Apan kini siya usa ka dako kay kahigayunan nga makikita ta sa atong kaugalingon sa kusog sa Dios. Today is Mother's Day, and 5 years ago, my mother died at 46 years old. So karon manay gitawag nga adlaw sa mga inahan. Akong nahinumduman akong inahan milabay nga 5 na katuig nga din siya namatay sa edad ng 46. She was very sick and she died. So siya ning agi gyud nga din siya nagmasakiton pagayo og nidangat din sa kamatayon. I remember in that season I was devastated to lose my mother at such a young age. She was so young. So ako nahinumduman kadto nga panahon na nga din nahugno gid ko ana nga panahon na nga din batanon pa siya nga nabawian sa gihiyal nga kinabuhi. But it drove me into the presence of God. Apan tungod niini
nakapahatag kini kanako nga diin mo dut-dut paduol gayud ko sa presensya sa Dios. I had to rely on the grace of God. Nga diin nagasalig ra gyud ko diha sa grasya sa Dios. And a supernatural peace and healing came to my heart. Og ang dili kasagaran nga kalinaw o kaayuhan niabot sa kong kasing-kasing. And to this day, I have total peace in the Lord. Og niini mga adlaw ako nga sinati ang tinuod gayud nga kalinaw diha sa Ginoo. There are things that happen that all you can do is weep before God. Nga diin Sometimes all you can do is weep or cry before the Lord. Nagay mga panahon nga diin wa di kay laing mahimo gawas nga diin mo magbakho ka tubangan sa Dios. But the Bible says that God is near to the brokenhearted. Apan ang kasulatan nagtug-an nga diin ang Dios duol sa mga nadugmok ang kasing-kasing. And so we have to learn to pour out our soul before God. So kinahanglan day kita nga magkat-on nga diin atong ibubo ang atong kalag diha sa Dios. Amen. Let's go to Deuteronomy chapter 8, verses 2 and 3. Sa Deuteronomy kapitulo 8, 2 o 3. And then Versikulo 2 o 3. I'll go ahead and read the English, and then if somebody wants to read after. So, and you shall remember that the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness to humble you and test you, to know what was in your heart, whether you would keep his commandment or not. Verse 3. So he humbled you, allowed you to hunger, and fed you with the manna which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you know that man shall not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds from the mouth of God. Amen. Sa 2:3 og hinumduman mo ang tanan nga dalan og hinumduman mo ang tanan nga dalan nga gidad-an kanimo ni Jehova nga imong Dios niining kapatan katuig didto sa kamingawan aron ikaw pagapaubson niya sa pagsulay kanimo aron sa paghibalo sa anaa sa imong kasing-kasing kung buot ka magtuman sa iyang mga sugo kun dili. 3 og ikaw gipaubos niya og gipaantos niya sa kagutom og gipakaon ikaw niya sa mana nga wala mo hiilhi bisan ang imong mga amahan wala makaila aron sa pagpahibalo kanimo nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa tagsa-tagsa kabutang nga magagula gikan sa baba ni Jehova mabuhi ang tao. Amen. God said, I led you through the wilderness to humble you and to test your heart. So si Jehova nagasulti nga diin sila gidalang atos kamingawan aron sila paubson. And then, aron sila mahimong magpaubos o pagsulay sa ilang kasing-kasing. So let me ask you, what is the test? So, mga tana ko niyo, unsa man gining pagsulay? What was God testing in the wilderness? So, unsa man gyud ang iyang pagsulay dito sa kamingawan? It's very simple. Their faith. Unsa man gyud isulayan ang ilang kasing-kasing, ang ilang pagtuo. And their obedience to the Word of God. O ang ilang pagtahod diha sa pulong sa Dios. When we go through the fire, we are being tested for the faith and our obedience to God's Word. So sa diha nga dihin, manaa kita diha sa kalayo, ginasulayan ang atong pagtuo, ang atong pagtahod pagka masinugtanon siyang pulong. That will we turn to God or will we turn to ourselves? O nga diha makaplagan, nga dihin mo duol bata ngadto sa Dios o diha pabilin ra bata sa atong kaugalingon gayon. Will we learn to worship or will we choose to complain? So nga din
makakaton ba ta diha sa pagsimba o pagdayeg kaniya o di magpabilin ta nga di magalikram mo. All through the wilderness, Israel turned their backs on God, and God said, I was angry with that generation. So dito sa kamingawan gisultihan sila sa Dios ang kaliwatan ni Moses nga diin niining mao nga kaliwatan ana ang ako nga kasuko. All God wanted was childlike faith. Nakitaan ni nakitaan sa Dios nga diin ang ilang pagtuo nga diin ang ilang pagkabata o pagkagamay silang pagtuo. God wants a people who will simply trust Him. Gusto sa Dios ang mga katawhan nga yang magkaplagan nga aduna gayud sila ipagsalig ngadto kaniya. Now it's amazing. God said that you will know that man does not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. So nagingon diri si Yuba nga din ang tao dili mabuhit sa tinapay lamang kundi sa matag pulong dahil nga magagawas gikan sa baba sa Dios. And this is the very scripture that Jesus quoted in the wilderness when he was tempted by the devil. So kining mao nga sinulat, mao ni ang gikutlo na Ginoong Hesus sa diha nga dito siya sa kamingawan nga gisulayan sa yawa. I am living by the word of God. Nagingon siya nga ako mabuhi diha pinaagi sa pulong sa Dios. Amen. So, in closing, I want to read one more scripture, Daniel chapter 3. So sa kining panapos diri makaplagan sa libro ni Daniel kapitulo 3. Amen. Daniel chapter 3, and this one's a little longer, but let's read. Let's just read Daniel chapter 3, verse 19, and then we'll read verse 25. 19 and then verse 25. Versikulo 19 sa Daniel kapitulo 3, 19 o 25. Unya si Nabucodonosor na puno sa mapintas nga kasugo ug ang dagway sa iyang nawong nausab batok kang Sadrak kang Misak ug kang Abednego. Busa misulti siya og nagsugo nga ilang initon ang hudno sa pito ka pilo labaw sa naandan nga kainit. 25. Siya mitubad ug mingon, aniya karon nakita ko nga upat na ka tawo nga dili ginapos nga nanlakaw sa taliwala sa kalayo og sila wala maunsa og ang dagway sa ikaupat sama sa usa ka anak nga lalaki sa mga Dios. So Nebuchadnezzar throws these three men into the fire because they refused to bow and worship his idol. So kini si Haring Nabucodonosor, iyaha nga gitambok kining tulo ka mga batan-on didto sa hudno tungod kay wala man gyud moyugbo sa larawan. And the Bible said he was full of anger. Og ang Biblia nagasulti nga di siya puno gayud sa kasuko. And their response was, even if you kill us, we're still not going to bow. Og ang ilang tubag nagingon nga di bisan sila patsyon dili gayud sila muyukbo. They had such a fire for God that the fire of Nebuchadnezzar could not harm them. So doon nagay kalayo sa Dios nga din ang kalayo ni Nabucodonosor wala gayud makahimo og kadaot kanila. That's why God said, when you go through the fire, you will not be burned. Mao kana nga ang pulong sa Dios nagasulti nga bisag maglakaw pa day kita taliwala sa kalayo dili kita maunsa. And Nebuchadnezzar saw the fourth man in the fire. Og si Haring Nabucodonosor nakakita nga upat na sila nga naglakaw-lakaw taliwala sa hudno. When you
are a child of God, there is always a fourth man in the fire. Sa diha nga diin kita di ay mga anak sa Dios, nga diin anaay imong makaplagan nga sama ni atong upat nga makit-an diha taliwala sa kalayo. In verse 27 it says their body, the fire had no power over their body. So, diri atong makaplagan nga diin nagasulti nga ang kalayo wala gayud makaunsa sa ilang lawas. This is God's power in our life. So, kini mao ang kalayo sa Dios nga diin nagagahom sa ilang kinabuhi. What trial or affliction are you going through? So, unsa man ang mga pagsulay o kasakitan nga diin imuhang giasagupang karon. You have a choice if you will fight in the flesh or fight by the Holy Ghost. So naatas pagpili ato bang gamiton ang atong unod sa pagpakibisog or ato ba nga tugutan nga ang Espiritu Santo mao ang makikibisog para kanato. Amen. So in closing, as believers, we need to add wood to the fire of God in our life. So ingon nga kita mga magtotoo ato gayon nga tugutan nga ang kalayo sa Dios magadugang sa atong kinabuhi. And that wood is the word of God and prayer. So kanang mao nga subnod mao kanang pulong sa Dios nga diong mga pag-ampo. So many Christians neglect the place of prayer. So daghang mga Kristiyano nga din ilang gisalikway ang mga pag-ampo. We neglect our time in the Word of God. O din, wala sila panahon diha sa pulong sa Dios. And then we wonder, well, why is my fire burning low? Or why does the fire seem to be going out in my life? Nga din, ang kalayo, din makaingon nga, ano nga ang kalayo, wala man gayod mo, magadugang sa akong kinabuhi. And yet we are neglecting to spend our time with the Lord. Kaya wala di ay mohatag og panahon diha sa pagpakisandurot sa Dios. Amen. So, as we close today, I really want to encourage you. Everything that happens in your life, let it drive you to the feet of Jesus Christ. So ako nga dasig kaninyo, mga butang nga di nag-abot sa inyong kinabuhi bisan mga pagsulay ato din ang tugutan nga kini pinaagi niini makapaduol ni diha makapasuod diha sa Ginoo. You must learn to delight yourself in the Lord. Ato din nga kinahanglan makapunta sa pagpaymuot sa Dios nga diri sa atong kaugalingon nga ang kalipay sa Ginoo ato nga mahatag. You must love the presence of God and His Word more than anything else in your life. Nga kaning makabatunta og kining gugma di ay diha sa presensya sa Dios o sa pulong sa Ginoo labaw sa mga butang nga naa sa atong kinabuhi. Amen. Amen. I love my wife. So ang gigugma akong asawa, You love your children. imong gigugma imong mga anak. I love our pastor. Amen. Ang gigugma ang pastor. But none of you can satisfy me like the presence of the Lord Jesus Christ. Apan wala ni bisan usa ni atong akong gisulti nga makapatagbaw kanako kun dili ang presensya rin sa Dios. I can bring my wife great joy. So mahimo nga din magahatag ko og kining dako kay kalipay sa akong asawa. But she needs the presence of Jesus. Apan siya nagakinahanglan gayod labaw sa tanan ang presensya sa Ginoo magabot sa kinahanglan. You can come to church and be blessed by the Word of God. So makahimo ta nga mag-anhita sa simbahan o din mahimo ta nga mapanalanginan diha sa pulong sa Dios. But you need God's Word in the private place of prayer. So apan nagkinahanglan ta sa pulong sa Dios diha sa pinasahi nga dapit diha sa mga pag-ampo. And as you learn to seek God, every battle will only purify you and make you more like Jesus Christ. Nga diin makaton ta
nga din magapangita sa Ginoo bisan sa panahon nga naa ta sa pagpakigbisog. We cannot control what happens in our life. Dili nato kontrolar ang unsay mga panghitabo moabot sa tong kinabuhi. No matter how close we walk with God, there will always be another battle. Bisan unsa pa ta kasuod kaduol diha sa Ginoo, naagayon kitay masagubang nga mga pakigbisog. But we can choose to run to Jesus Christ. Panatas pagpili atong yung pilion ang pagpaduol o paduol tang ato kang Ginoong Hesus. We can choose the presence of God. Ato nga pilion ang presensya sa Dios. Do you believe that He's alive? So nagatubat nga siya buhi. Do you believe His word? So ato nga nagatubat ta siyang pulong. Do you believe that He loves you? So nito baka nga siya nahigugma gayud nimo. Then lay hold of the promise of God. So ato nga gunitan ang mga saad sa Dios. Stop fighting in the flesh. So muhunong ta sa pagpakig-away pinaagi sa tong unod. Get up and fight in the Holy Ghost. Sumumbarog ta og diin makigbisog ta pinaagi sa Espiritu Santo. Lift your voice to the God who is able. Ato nga ipatubaw ang atong tingog sa Dios nga makahimo. Find His promise in the Word. Ato nga kuktan atong pangitaon ug gunitan ang iyang mga saad diha siyang And pulong. say, Lord, you shed your blood so that I could receive the promise of God. So ato nga sultihan ang Ginoo nga diin imong giula ang imong dugo para kanako aron nga diin makadawat ko sa imong mga saad. You shed your blood so I could be forgiven. Imong giula ang imong dugo aron ako mahimong mapinasaylo. And you have promised that you would walk with me in every part of my life. Og nagasaad ka nga diin maguban ka kanako, kauban kanako sa tanang bahin sa akong kinabuhi. His arms are open. Ang iyang bukton kaning abli, But you have to come. apan kinahanglan ta mo duol. You have to come to Christ. Kinahanglan gayud ta mo duol ni Kristo. And if you're in this room today and you know that you've been fighting in the flesh, then as we close, as we sing to God, right where you are, if you want to come forward, that's fine. Repent before God, because it is sinful to fight in the flesh instead of turning to God by faith. Kung naaman ining lawa nga diin nakigbisog ta pinaagi sa atong nga unod, nan ingon siya maghinulsulta tungod kay kini siya sala gayud nga gamiton ang atong unod sa pagpakigbisog. The Bible said in the last days that Satan would come down having great wrath because he knows that his time is short. So ang kasulatan nagtug-ang nga sa katapusang mga adlaw, ang yawa moanhi gayud siya magauban sa dako kay kapungod tungod kay balo siya nga mubo na lang ang iyang mga adlaw. He knows that Jesus is coming for the church. So nahibalo ang yawa nga diin si Ginoong Hesus mubalik gayud para sa iglesia. And only you can choose to forfeit the promise of God. Nga diin kita naar gayud nato ang pagpili diha sa mga saad sa Dios. The devil can't steal what God has given you. You have to let it go yourself. So ang yawa dili gyud siya makapangawat sa mga butang nga gihatag niya nga ni kanato gawas kun ato nga tugutan. Satan is not allowed to take the promise from your life. So wala gayud tuguti si Satanas nga diin mokuha sa mga saad niya diri sa tong kinabuhi. And God promised victory. Kaya ang Dios siya nagasaad nagkadaugan. Thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. So salamat sa Ginoo nga diin nagabaton tag kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo. God promised peace in my life. Ang Dios nagasaad og kalinaw sa atong kinabuhi. He said, when you keep your mind upon me, you will have perfect peace. Nagingon siya ako ang atong panguna-una itumong lang nato ngadto kaniya nan madawat nato ang higpit nga kalinaw. God promised to deliver me from darkness. Ang Dios nagasaad nga iya kung ipahigawas gikan sa kangitngit.
He promised that He would never leave me. Nagasaad siya nga dili ko niya biyaan. In fact, there's over 3,000 promises in the Bible. So ang kamatuoran gayon makaplagan nato nga dunay sobra sa 3,000 ka mga saad nga nasulat diri sa Biblia And para nato. we have been given everything we need to fight and win in the Lord Jesus Christ. Og yan na pong gihatag ang tanan aron nga sa atong pagpakig-away nga diin mahimo tang madaogon gayon pinagi kang Kristo. And it starts on our knees. Apan kini siya nagsugod pinagi sa pagtiko sa atong mga tuhod. When we call upon the God of the impossible. Nga diin motawag ta sa Dios nga tanang butang posible. Because God is able. Kaya ang Dios makahimo. And He cares. O siya nagatiman kanato. Amen. So I'll let Pastor Mike close the service. Thank you so much for listening. Let your trial push you into the arms of Jesus Christ. Amen.